Vital. Nag-lunch na kayo? Pare-parehas tayo. Kami hindi pa nag-lunch din. Nagkapila kami papunta rito. Tsaka nag-donut. Yun. No, ano ang vital sign, no? Ano? Ano na? Ano na nangyari? Hello? Dito ako, baka sabihin nyo. Kita nyo Oh. Sa unahan ako, baka sabihin nyo, tatakot si sir. No? Baka dumami, no? Ano ang vital sign sa Tagalog? Ano ang ibig sabihin ng vital sign? Wala. Kay tayo dyan. Hello? Hello? Ano ang vital? Sign, siguro na madali. Ano ang sign sa Tagalog? Sinyales. Ano ang vital? Ano daw? Sinyales kung buhay ka pa. Very good, no? Sinyales kung buhay ka pa. No? Tama, diba? Ibig sabihin, mga anong vital sa Tagalog? Buhay. Buhuga na tayo, no? Ano ba ang vital sign? Vital sign are critical indicators of a person's health and current medical status. Diba? Dito natin na check. Kung baga sa sasakyan, sino ba nagmumotor or nag-drive ng sasakyan? Lahat kayo, di ba? Lahat ba kayo nagmumotor? Lahat ba kayo? Lahat ba kayo nakasakay na ng sasakyan? Lahat naman siguro kayo nagba-back ride. No? Meron ba dito nagba-back ride? Okay. Lahat ba dito nagba-back ride? Sigurado kayo, may back ride nyo, ha? Okay. Riding in tandem. Okay. Sa isang sasakyan, paano malaman natin na maganda yung takbo natin o yung sasakyan natin o yung motor natin ay maayos pa manakbo kapag tumatakbo tayo? O yun, check engine kayo. O habang tumatakbo, diba check yung pero yung mga XRM wala yata yung mga temperature gauge wala, diba? Unless lang yung NMAX, ano pa ba? PCX, meron na yun, yung mga digital meter na sila, meron na ba? Pero yung mga barako, wala yata. Wala. Pero saan nyo nag-check kung may crudo pa o may gasolina pa? Sa fuel tank. Siyempre nalang sa fuel tank yung gasolina o yung diesel o yung gas. Saan nyo check? Ano yun? Sila unang panahon, kumuha ng stick, susukatin ng gano'n? Ano, jeep? Di ba yung mga sinaunang jeep, di ba, gano'n? No? Inabutan nyo ba yun? Akala ko, ako lang Ibig sabihin, hindi pa ako matanda, inabutan nyo rin No? Di ba, nag-check tayo ng jeep, no? Di ba, makita mo yung driver, kukuha ng stick, tutusok. Meron pa. No? Di ba ngayon, saan natin dine-check? Sa fuel gauge. Di ba, merong, meter. Then saan pa? Di ba, dine-check natin yung temperature saan? Sa temperature, siguro kayo iba rito sa kailangan sa akin ng sasakyan. Yeah? Tina-check nyo kung mag-o-overheat o hindi. Nag-o-overheat na ba o hindi pa? Diba? Tina-check natin saan? Sa temperature. Sa pamamagitan doon, malalaman natin kung yung sasakyan pa natin ay nasa maayos na kalagayan o tumatakbo pa tayo ng maayos. Kung may lungs pa ba o wala. Diba? Pag nakita mo umilaw ng indicator ng oil, ibig sabihin, may problema ka sa langis. Yeah? Or pwede wala ka ng langis. Diba? Ganon din sa tao. Check natin. Tama na, ulan naman. Dito sa pamagitan ng vital sign, check natin yung ano check natin sa vital sign? Yung status ng pasyente, yung health niya. Ano yun? Sa mahalaga pa ba yan? Di ba pag sumuluspondi kami ng trauma, nakita na yung bali, okay na yun, babandage lang namin, pwede na. Tama mali? Sino kadalasan ganun ginagawa ng mga first responder? Pagdating, tinitira muna yung bali. Nag-check mo kayo ng vital sign? Tingnan, baka tumami ako, lumalakas yung Yes, sir.
Winala ko talaga. Wait lang. Yan. Di ba? Kadalasan, anong ginagawa? Nag-check pa kayo ng vital sign. Yung totoo lang, no? Dito naman, wala namang masama, no? Aminin natin kung ano yung ginagawa natin yun. Para at least ano, para itama natin, isasaayos natin. Kaya nga tayo nag-training para ano? Para itama. Kasi kung nag-training kayo dyan, kung umupo kayo dyan, pumunta kayo rito, at ayaw nyo rin itama, yung dapat natin itama, isayang. Diba? Ano gagawin natin dito? Magbobolahan lang, maglolokohan lang. Kasi tutuloy pa rin natin yung mali. Sabi nga, masakit tanggapin ng ano? Katotohanan. Diba? Kung tinamaan tayo, ano dapat gawin? Dapat di ba masaktan? Oo, siyempre masakit, di ba? Pero dapat, ano, tanggapin mo. Diba? Dapat tanggapin natin na ano? Na itama. Diba? Dapat matuto tayo itama po ano yung nakagis na nating mali. Para at least tayo ng mga first responder, hindi naman maging katawa-tawa sa iba. Diba? Sabi ko nga sa inyo sa medic, maraming magagaling. Napakadami. Na baka mamaya, isa sa inyo yan dyan, nakaupo na, di ba? O baka mamaya, meron isa sa inyo dyan, yung mahilig pa muna pag nasa Facebook. Pero pagdating sa harap, ayaw naman. Dito itatama lang natin, ha? Huwag kayong masaktan. Okay, kung masaktan tayo, normal, tao tayo. Ha? Normal tayo nasasaktan, pero tanggapin natin. At i-apply natin. Kung ano yung tama, pulutin natin. Kung ano yung mali, huwag natin gawin. Okay po ba? Lahat po ba ganyan ang ginagawa? Di ba madalas? Anong ginagawa nyo? Example natin sa Oxfam. Example, Oxfam. Ito mga wala akong nakikita mga medic eh, no? Maliban sa Oxfam, may nagtatago din eh. For example, Oxfam. Sige, sino sa inyo sa dalawa? Pili kayo kung sino sasagot. Ha? Parehas. Sige. Paano ba pag 2-3 ko sa scene? Anong ginagawa natin? Okay ba ya? Natatama lang naman natin. O konting sabi nga pag 2-3 nyo, especially nung mga unang panahon, nung medyo nasa kasaksilan pa tayo ng kainitan ba? Ina-assist ba agad yung patient? O kung ano yung nakita ninyo? Parang sinacheck ko muna namin kung Wala ba tayo isang mic? Isang mic? Wala ata battery yun eh. Walang battery? No? Bilhin din ng battery. Sige, salit pa lang sa'yo. Sige. Sine-check nyo. Sige. Ano nga? Paliwanag natin. Sige. Hindi ko nasasagot. Tayo kayo para at least lahat mag-participate tayo. Sige tayo. kami po, minsan pag room na responde po kami, pag-trip po namin doon. Tapos, pag nakita na po namin yung patient, siya-check na po agad namin kung ano yung mga possible injuries niya, gano'n. Pero sine-check po muna namin kung conscious siya or unconscious. Sine-check namin yung Sa patungkol sa vital signs, yung hindi lahat ng vital signs is i-check namin. Pero mostly, like, parang nilalagay na namin yung oximeter, gano'n. Tapos, rekta na kami sa pag-treat ng patient. And the rest, yung the rest ng pag-vital signs, ginagawa na po namin sa amin. Ang palakpakan natin. Okay, at least, narinig ko pa yung sinabi nila. Okay, sana gano'n, di ba? Kasi sino ang happy nyo ba? Ang pangalan niyo? Malaki kilala ko yung matangkad na may salamin eh. Tama ba? Di ba yung happy nyo o yung presidente? Happy nyo. That is okay yung happy ninyo. No? Kahit pa paano, natuturuan tayo ng tama. No? Tama, pag 2-3 dapat, i-check natin yung vital sign. Ang tawag natin kasi doon, tawag natin base vital sign. Ano yung base? Yun yung basis natin para malaman natin kung, sabi nga dyan, para malaman natin yung medical status ng pasyente. Kasi kung hindi ka mag-check ng vital sign, how can you say na yung patient natin ay stable? Kung okay. Diba? Kaya iba nagiging nagiging anong tawag sa medic nun? Plantain shoes. Yeah?
O, di ba? Iba, Trantasius. O, ayan ka na naman. Trantasius na naman, base. Likewise, double time, double time. No? O, double time ka, medic ka. Base, likewise, double time, kailangan ko ng medic. O, sino yung 2-3? Medic yun, di ba? O, bakit nagpapadouble time ng ambulance? Yan. Medic, nagpapadouble. Dapat ba pag medic ka, kailangan ko ba magpa-double time ng ambulance? Yes sir, no kayo sumagot. O, paano sa depende? Code red, no? Tama yun, code red. No? Ano ba ang code red pala? Ano yung may pula? Code red eh. Ano ba ang code red pala? Ano ba yan? Code red ba? Code blue? Ano ba? Tawag pa code red o code blue? Code blue, code red, parehas. Pag code lock, kailangan pa ba magpa-double time? Yeah. Alam niyo ba ang code lock? Sino nakakalam ng code lock? Lahat ba alam? O alam niyo ha? O base, wala akong masasabi o wala akong maririnig sa radyo na base, patay na to eh. Wala, bawal po yan ha? O ulitin natin, bawal po na magsabi tayo ng patay na yung patient o yung victim. Ha? Kasi bakit? Hindi tayo doktor. Kahit sabihin, hindi, EMT ako eh. Kahit EMT po tayo, bawal. No? Kahit nga alam ko, ang nurse, bawal eh. So, unless doctor ka. Okay? Sa atin, pwede na sabihin natin, code lock or ano? Ano pa isang term? No signs of life ba? Magaling ko si ano ah. Ano ba to? Si Aurora. Si Aurora, tama. Okay. Aurora, magaling happy na no? Kahit saan kaya ako nagsimula sa mga happy nila. No? Kay Sir Godoy. Makilala si makakilala kay Godoy. Yun, no? Yun ang malalaki, no? Malalaking tao yun, no? No? Kahit malalaki yun, pumapasok sa sinyo, no? Hey. Ano na ba mga chinecheck natin vital sign, no? Number 1, yung body temperature, especially nung COVID time. Diba, COVID time, medyo critical ang body temperature natin. Bakit? Kasi noon, pag nagkaroon ka ng 37.6, ano ka na? Hindi pa naman COVID. So, COVID ka naman agad. Suspected ka na, di ba? O hindi ka na pwede pumasok saan? Sa mall, di ba? Bawal na. Sabihin sa'yo, pahinga ka muna, mamaya, check natin ulit. Diba? O ano pa chinecheck? Yung pulse or heart rate. No? Ilan yung sabi natin, pinag-aralan natin to. Di ba? Marunong na kayo mag-check ng BP, ay ng pulse rate. 60 to 100 per minute. No? Respiratory rate or rate of breathing, 12 to 18. Di ba? Doon pa nga nakalagay ilan? 20. Ilan yung nakaraan? Wala. Hindi nyo naalala. 18. Nakaraan 12 to 25. Diba? Nakalagay. O ito, bumaba, 18 na nga lang. Then, blood pressure as close as 120 over 80. Pero kung papansin nyo, lagi sa dulo, lagi may word na rest. Ano ibig sabihin ng rest? O, ibig sabihin na kapag pahinga siya. Kung galing sa aksidente, sa tingin nyo, nag-rest yun? Sa tingin nyo, magiging normal rate agad nun? Hindi. Bakit? Kasi may shock pa. Diba? Kumbaga, meron pa siyang shock. No? Na-shock pa siya. No? Then, oxygen level saturation. SpO2 dapat 95 to 99. No? Okay, eto wala tayong manual ha. Sa oxygen, hindi tayo pwede mag-check ng manual kasi wala tayong pag-check. Ang gamit lang natin ay pulse ox. Lahat po ba may dala? O lahat po ba ng hiram? O baka mamaya ma-issue tayo ha. Meron tayong binibenta niya, sabihin yung training ng balok pare, nagbebenta sila, hindi po tayo nagbebenta ha. O, meron lang kaming dala dito kung gusto nyo lang. Pero kung ayaw nyo, wala sa pilitan. O baka mamaya kasi ma-issue tayo no? Mamaya may mag-post, yung training ng balong pare, ginawang negosyo. No, nagbebenta sila ng mga kung ano-ano. Ha? Hindi po kinukorek ko lang ha. Alam nyo naman tayo, mamaya masita tayo kung gusto nyo lang. No, meron po tayo dyan. No, actually lang, pinarating ko yun ng panahon ng COVID. No, ng COVID time. No, pina-import namin sa China. No, nagpadala kami sa China. Direct from China yung oximeter namin at yung infrared thermometer namin galing yun doon. No, pero okay naman, no?
kaysa yung mga nabibili natin na kulay blue. No? Then, the body temperature. As the name suggests, it signifies the temperature of your body and variation from what considered normal 37 degree usually indicates that something unusual may be going on. High temperature or fever usually means an infection is present. O kaya tayo minsan nilalagnat kung tumataas yung body temperature natin kasi sabi nga, no, nilalabanan yung ano, infection. No? Baka mamaya meron tayong infection saan? Sa loob ng ating katawan. No? Kaya tumataas yung ating body temperature. Isa galing ako sa init, nag-check ako ng ng temperature, taas eh. Siyempre, ikaw ba ibilad sa araw, hindi ba? Isa kang bagay, ibilad mo sa araw eh. Di ba? Hawakan mo, mainit eh. Ikaw pa kaya. Yeah? Next, body temperature is measured with a thermometer, either a contact type, oral, axillary, armpit, no? Yung sinauna noon, di ba? Laging saan? Nabutan nyo ba nung bata kayo sa kilikili? O, di ba? No, yung tinatawag nating may mercury pa. No, pero madalang. Pero alam ko may ibang hospital may gumagamit pa rin eh. No, kasi nga mas accurate yung sa armpit o rectal, no? Okay, ingat tayo guys ha. Kasi mukhang nababalita sa Baguio, meron natang 7 na dengue, no? No, usually pag may na dengue sa puwet, no? Check yung temperature natin. Alam ko sa Visayas tawag dito, naka-state of sila, emergency ba yan? Kasi kumalat na yung dengue, no, sa probinsya, no, sa occidental yata, sa parabag ng Visayas, no? Kaya ingat tayo dito sa Metro Manila, no? Awa ng Diyos, wala pa naman yata nababalitang nade-dengue o marami pang nade-dengue. Okay? Then, or non-contact using infrared beam on forehead or in the ear or canal. Yun yung meron tayo, no? Yung infrared, no? Then, types of thermometer, no? Ito, alam nyo naman yan siguro. Digital, no? Infrared, rectal, no? Mercury, ear thermometer, oral, no? Or oven, pati oven dito, nalito, di ba? Halatang gutom na. No? May oven thermometer, no? Baka gustong mag-pizza. Okay. Then, ayan, no? Pwede nyo picturean, ayan yung standard body temperature, no? Ano ba ang body temperature natin? Nakita nyo, mapapansin ninyo, iba yung sa mouth, iba yung sa ear, iba yung sa rectum, di ba? Hindi sila pare-parehas, no? Saan yung pinakamas accurate? Yung sa rectum. No? Kaya lang, medyo madalang, syempre, ikaw ba naman sa kalsada, tutusunin mo yung pwet, para yung pwet mo. Huwag naman ganun, no? Sobra naman kayo. Hindi nyo naman ang respeto pag nasa hospital na lang. No? Kaya pag nasa ambu, no? Pwede. No? Ilan po palang merong unit dito ng ambu, ng ambulance? No? Ilan? Taas ang kamay. Huwag po kayo maya. No? Ambu kami, ambulot eh. Ilan po meron? Oxford, di ba meron kayo? Ba't tayo naman taas? Mga humble naman kayo. Ilan po? Huwag po kayo maya. No? Kasi, huwag kayo malang, hindi namin yun. Ilan po? Ox ba? Meron, di ba? Meron wala? Meron kayo, di ba? Sino pa meron? Sir, ano pong grupo, sir? Ayun, CSGS, mga pa. Saan yun? Central San Juan, no? Tiga San Juan yun, tama? Okay. Pinabenta, sayang. O, sino pa? Meron ba ang klase ng mga Aurora? Private kanino? Alpha? Saan yun? Alpha? Yung group? Alpha-medic parang kailangan prime care. Parang kailangan prime care. O, yung mga dumami ang medic nung panahon ng COVID, no? Dumami yung mga private ambulance, no? Kaya dumami yung yumaman dito. Pero bakit tayo di yumaman? Balas. Bakit ang dami yumaman na ng COVID, no? Ng mga medic, no? Ang dami nagsumputang ambulance sa private. Pero kami hindi pa rin yumaman. Kaya tandaan nyo yan, ha? Teka ito isa. Yung very high fever, yung ulo. Yan, okay kayo, 40, oh. Ano yan, oh. Normal daw, 36.3, 32, 37.5. Pag sa mouth daw, 37.0. Nakita nyo, magkakaiba yung normal natin base dun sa
location ng body natin, no? Very high fever, no? Ito yung ginagawa, yung kinukumbulsyon na yan, no? Anong first aid niyo pag kinukumbulsyon? Meron na ba nakakalam? Pag kinukumbulsyon, ano ba ang kinukumbulsyon? Sino ba nurse dito? May nurse ba dito? Nurse. Nurse kasi isa lang. Pag marami, nurse. Sino ba nurse dito? Meron po ba tayo nurse? Nurse. Medic. Ano mga nagka-medic na? Huwag po kayo maya. No, dito, sabi nga tayo dito, walang hiyaan. Alam ko, medic, makakapal mo ka. Kita niyo si Sian. Dami si Bilyan. Lahat po, ha? Oh. Sino po nagme-medic na? Ikaw, di ba, sumasampa yan, ha? Sumasampa ka na, di ba? Sa private. O, kita mo. Siya sumasampa sa private. Sino sumasampa sa private? Anong private, sir? O, private ambulance, no? O, yung sino na yung kumikita na sa pagme-medic. Yan. Sino pinagkakitaan ng medic? Yan. Si Siron? Sino? Wala? Wala, no? Okay, yan gagawin nyo pag mataas ang temperature. Para halo-halo na, sige. Bigyan mo kayo ng mic, sir. Bigyan mo ng mic. Tandaan nyo ha, kasi dito ano na ha, sinasabay-sabay na natin yung mga first aid na pwede natin i-apply. Ha? O sige na. Para. Blanket. Ha? Blanket pa? Kapag ano na sa kumbulsyon? Kinukumbulsyon? Ano ba yung kinukumbulsyon, no? Nag-chill, di ba? Pag nanginginig, ganun dapat gawin. Ano gagawin nyo? Yakapin daw, sir. Wow, sweet. Sweet, no? Napaliguan. Pwede yung girlfriend mo, asawa, paano kung pasyente mo? Oh. Ano, paliguan? Dapat ano, di ba alam niyo yung sino may thermal blanket? May thermal blanket pa yun. Medic. Asa sir, sa loob. Sa loob daw. Alin? Pakita. May thermal blanket ka ba? Pwede mo, sino meron? Hindi sa akin nila, magpakita sa school. Ay, hindi mo nadala. No? Yung thermal blanket, yung meron to, pera. Anak saan? Silver. Si Med, si Sian, saan sa yung thermal blanket yung merong gold at yung merong silver. Bakit kaya dalawang kulay yun? Gold at silver? Ano yun, para design lang? Ha? O, may sasagot. Asan ba yung mic? Asan yung mic? Asan yung mic? Ha? Dalawang side? Ano siyan? O, ano sabi? Ano na ba to? Pati yung mic. O, sige, pasin nyo. May sinasabi sa likod eh, yung asawa ni Chuchut. Ano pangalan mo? Pangalan ko lang si Sir Sutsut eh. Ay, kasi usually sa medic may mga, bakit ba Sutsut? Uy, pasensya na kayo ha, hindi ako masyado matandahin sa pangalan ha. Matandahin ako sa sa mga palayo. Bakit gold and silver? Ilan pang kulay nito? Isa lang sir. Ito isa lang, pasa doon. May sagot si... Anong name mo? Dapat kayo pagsasagot kayo sabihin yung pangalan ha? Para makakilala natin. Hindi sa palayaw. No? Kasi kilala ko lang si Sir Sutsut eh. Ano po? For hot and cold. Yun, for hot and cold. No? Tama yun. No? Dalawang kulay po ito. Ito kasi kay Sian, no? Isang kulay lang. Dalawa po kasi ito. Pag silver, sa kanya silver lang. Ito is gold and silver. Pag silver, ano yung hot and cold? Balik ko sa mga. Pag hot and cold po, ha? Sino nakakalam? Tulungan natin, sino? Kapag silver, ano? Ha? Nilalamig? Ano ba? Bakit dalawa? Hindi na lang isang kulay, di ba? Bakit gold and silver? Para saan yun? Pag silver, para siyempre sa nilalamig. Para para mainitan, di ba? Kasi giniginaw siya, anong gagawin mo? Anong first aid kapag giniginaw? Ha? Yakapsul, no? Pag giniginaw, dapat lagyan ng blanket. Di ba, may pasyente kayo? O especially, kadalasan yung mga minsan galing sa fire scene, di ba? So,
Isa meron dyan, giniginaw na. No, galing sa parcel pero nanginginig, nagchichil kasi sobrang nilalamig, no, nabasa. No? Gagamitin natin babalot natin ng silver. No? Tuturuan kayo paano magbalot, no? Para maglumpia. No? May tamang pagbalot. Pag gold naman, dapat pag nakaibabaw silver, ibig sabihin, nilalamig. Pero kapag nakaibabaw yung gold, nainitan, kailangan niya ng lamig. Kasi yung ilalim nito, malamig. Di ba yung silver is para mag-akit ng lamig. Yung gold kasi ang purpose nun para yung ilaw o yung ray of sunlight mag-reflect, mag-bounce, hindi pumasok sa loob, hindi tumagos. Maliwanag na? Okay, alam niyo yung blanket hindi basta to cover, lalo na kung dalawa yung kulay. Pero kung isa lang kulay, okay lang. Maliwanag? Natutunan nyo kung paano gamitin yan And next, yung pulse heart rate. Pwede na raw. Your pulse tells us the number of times your heart beats every minute in addition to the beats per minute. Doctors and nurses are interested in the rhythm. Is it consistent? And the strength of the pulse. Yan daw yung pulse rate natin. Marunong kayo mag-check, di ba? Heart rate will increase when exercise. As the heart pushes for blood to the muscle, the pulse can be measured by placing 2 fingers on the inside of the wrist or lower neck and counting the number of beats in a 1 minute per period. There are more sophisticated heart rate monitors built into medical equipment and even wearable devices such as watches and fitness trackers. So ngayon, hindi na mahirap. Bakit? Kasi karamihan yung iba, lalo na yung Apple Watch matawag po, Apple Watch, o yung mga smartwatch. Diba sino ba naka-smartwatch? Naka-Apple Watch. Diba, usually meron diyang pang check ng heart rate o yung pulse. At the same time, alam ko may oximeter din yan, diba? Yung O2 meron, diba? Sino pa meron? Wala, meron po yan, Sa ngayon, hindi na mahirap, unless na siguro kung hindi accurate, mag-plus minus na lang tayo. Okay, how to check your pulse? Diba nakaraan, nag-check na tayo? Nag-check na tayo, diba? Sino nag-check? Asa kamay? Nag-check last meeting. Lahat tayo nakapag-check, diba? Tama po ba? May exam yan kasama po yan May dadalhin kayo sa sa hellroom May hellroom tayo Anong hellroom? Sabi na, you can find your pulse on your wrist, neck, elbow, or even the top of your foot. But the easiest place for you taking your pulse is your wrist. Ito yung follow the step, Nakaraan, ginawa natin yan, Nakita nyo, turn on your one arm, Then place the middle 3 fingers of the other arm in the upper group of the upturned wrist. Below where your thumb connect to your wrist. Yan. Press firmly. You should feel a subtle pulsing, beating, and throbbing sensation. If you can feel anything, apply more pressure with the tips of your fingers. Ayan. Step by step Okay? Dito, ginawa dito 30 seconds pero times 2 yun. Times 2 pag 30 seconds ang ginamit. Pero pag 1 minute, hindi man siya ito times 2. Okay, pero usually standard is 1 minute. Ito pinadali kasi 30 seconds. Okay, how to check? Double the number of pulse you counted. This equal your heart rate in the beats per minute. If you connected 40 pulse, multiply by 2, your heart rate is 80. Okay. Yan din yung kanina, ginamit naman dito sa ating sa neck naman siya. Check. Anong tawag natin dito sa neck? Anong tawag dyan? Anong tawag? Anong pulse tawag natin dyan? Carotid? Pulse. Ay dito? Brachial. Dito? Asan ba talaga? Anong brachial? Ito. Brachial. Ito ano to? Radial. Sampa may napals. Sampa. Yung mic. Asan yung mic? Uy, mic! Hi, mic! Pasan nyo para lahat makikipag-participate, walang matutulog. Kasi alam ko, masarap matulog pag ganyan tutulog lang. Isa-isa. Pasa ka mic, pasa yung mic kung sino gusto sumagot.
O ulit, saan? Anong una? O from head to toe tayo, from head to toe. O. Saan yung isa? Ano yung isa? Yung malapit sa mga, anong tawag? Facial po. Facial, okay. Temporal, facial, carotid, carotid, brachial, brachial, radial, radial, tapos yung femoral. femoral, Yung sa paa po is dito. Yung sa paa. Dorsalis. o. Tapos, Saan pa? O, alam niyo na, tatandaan niyo po? Hello? O, yun ko dyan, huwag kang ngayon na mag-participate tayo ha. Mamaya, tanongin kayo sa exam, kayo din. No? Wala kayong masagot. Okay. Okay, tama po ba mali? Tama sir, tama. Okay. Tuloy na kanina, no? Pag press firmly until you feel a pulse. If you cannot feel it, move your finger around slightly and increase pressure until you do. No? Lalagyan nyo ng konting diin. Baka mamaya kasi wala akong makita eh. No? Kasi wala akong maramdaman ng tibok ng pulso. No? O, paano mararamdaman? Pinatong mo lang. Dapat, pagpatong mo, diin na mo ng konti. Kasi syempre, para maramdaman mo yung pulso, kailangan lagyan mo ng pressure. No? Parang sinasakal mo. Parang yung ugat, di ba? Parang sa tubig. Di ba? Subukan mo, gano'n mo lang, hindi masasarap. No? Pero pag sinaran mo, pinigil mo yung hose, di ba? Makita mo, sumisalit. No? Gano'n din, parang pinipigilan mo yung ugat mo, pinipigilan mo dumalo yung, dugo. Okay? Okay? Kaya ako po dyan, Jimboy. Kaya ako po dyan. Kasi projector. Yan na lang, kilo. Ito pa lang, no? 30 seconds, using clock or stopwatch, parehas lang din kanina, ha? Okay, double the number pulse kapag inuulit, no? Ita times 2 lang natin. Okay, ito yun, no? You can also count the beats for 10 seconds and use this formula kung gusto nyo lang 10 seconds. No, pero standard kasi is 30 to 60. No? Okay. Yan yung mga pinadali lang, no? Mga shortcut natin. Okay, what is normal pulse rate? No? For the average adult at rest, the normal pulse rate is usually between 60 and 100 beats per minute. Now yung BPM is beats per minute. Okay? The more active and fit you are, the lower your average resting heart rate. Baliktad. Ibig sabihin, pag physically fit ka raw, no, mas mababa yung heart rate. O bakit? Di ba sa physically fit ka, ba't parang ang baba? No, anong explanation? Anong medical explanation? No? Kasi sanay na yung kanyang cardio. Malakas yung kanyang cardio, stamina. No? Okay, the more active and fit you are, the lower your average resting heart rate. Athletes tend to have lower resting heart rates than non-athletes. Diba? Kita mo yung mga hindi athletes, diba? Konting lakad lang. O, ba't hindi? Laki mo lang kasi. Okay. What is normal pulse rate by age? Average heart rates rest based on age. Children age 6 to 15, 70 to 100 beats per minute. Adults age 18 and over, 60 to 100 beats per minute. Ayan ha, tatandaan nyo ha. Para alam nyo, hindi kayo nagpapanik. No? Kasi baka mamaya, nag-bleeding kayo. Sabat gano'n, ilan taon na ba yung kinukuha na mo ng BP? So, depende yan sa edad. Okay. What might affect my heart rate? Ano daw ba nakaka-apekto? No? Yung ulo niya. Okay. Body positioning. Diba? Pag-positioning daw ng body natin. Your body's position can affect the result when you take your pulse. For example, when we start taking your pulse within 15 to 20 seconds of standing up, your heart rate may rise a little. Bakit? Pag nakatayo ka, syempre, yung blood pressure natin, sa iikot mo na yung dugo. Diba?
Kaya medyo pwedeng tumaas. Diba? Movement change your heart beats rhythm which will affect your pulse. No? Kaya anong ginagawa natin minsan pag mataas ang BP? Pahinga muna. Pinapaupo muna, di ba? Mag-check pa kayo ng BP na nakatayo? Meron ba nag-check ng BP na nakatayo? Sino nag-check? Na nakatayo ang BP kita, nakatayo ka ha? Pwede ba yun? Mason daw, sir. Si Jason. Si Mason, Si Mason. Ano pa? Emotion. Yan. Yung feelings, anxious, stress, or extreme emotion can increase your heart rate. Kung nakita mo umiiyak, binibipi mo. Pwede bang yung umiiyak, binibipi? Hindi. Bakit? Tataas yung kanyang heart rate. Bakit? Yung emotion niya iba, di ba? Eh, medication. Tanungin mo, nag-medicate ka ba? May iniinom ka bang gamot? No? Some medicines such as beta blockers. Ano yung beta blockers can lower your heart rate slightly. Usually, yung mga beta blockers, ano yun? Sino nakakalam ng mga beta blockers? Ano, for example, sino nakakalam? For example, sino? May nakakalam ba rin ng beta blockers? Wala ba? Ano? Ano nga yun? Anong klaseng gamot? Sino ba yung nakakalam? Usap ka? Pwede. Katapress. Oy, bawal tayo. TikTok ha? Bawal pong bigay ng gamot ang medic, ha? Kahit sabihin mo yung seta, dahil hindi naman tayo nurse. Ang mga EMT, bawal din nga hindi nga nagbibigay. Pero ang tanong nga ito, minsan, no? Minsan may tanong, minsan mayroong magulong tanong, especially sa may mga ambulance unit. Especially ito sa mga nagpa-private. Ilan kila tayo? Ito yung mga safety officer, di ba? Meron dito, di ba? Ilan kila tayo as standby medic? May dala tayong ambulance. May lumapit, may humingi ng gamot. Magbibigay ba tayo o hindi? Eh bakit ko pa kayo hinayin? Bakit may ambulance o pa kami naka-standby? May medic pa kami naka-standby. Kung pagdating din naman ng oras, wala magbibigay ng gamot. Para ang gano'n, no? Ano daw, sa sagot ni Ma'am, ang pangalan niyo? Bigyan ng mic yan, bigyan ng karapatan magsalita. Pasa nyo, no? Para marinig yung mga tinig nyo. Umuulan pero mainit mo sir. Ang pasensya na, wala po tayong electric pan kasi naka-solar po yung ating barangay, no? Kaya pasensya na po, no? Kaya na daw po, sige po, go ahead. Unless po, directed by law. Yun, tama sa dito. Unless meron tayo tinatawag na tawag dito, merong just na director, no? Tinatawag natin kung yung unit natin o yung grupo natin, meron tayo tinatawag na medical director. Ang tawag natin ito, medical director. Usually, doktor yun. No? Sila yung nagsasabi na, sige, bigyan mo. Pero minsan, paano nga? No? Kung sa event, wala kang medical director. Eh kung ikaw yung may-ari ng event, nag-hire ka. Kunyari, ikaw, binuha kitang medic, dali mo yung unit mo. Kaso wala kayo i-dispense na gamot. Ano gagawin mo sa akin? Parang hirap, no? Parang hirap minsan maging medic, lalo na kapag sa event. Bawal mo kami mag-dispense ng gamot. Eh kung ako naman yung may-ari, kinuha pa kita. Ako ba naman ilagay yung sapatos mo doon sa may-ari o event, diba? Eh di ba ambulance? Pag sinabi ambulance, dapat merong gamit, may gamot. Tama ba? Dapat ambulance, may gamot. O sinasabi dapat ang ambulance, walang gamot, pupupuling ko. Diba? Dapat meron, kaya nga ambulance eh. No? Kasi sa probinsya, ganun eh. Pero ang problema nga, hindi naman lahat ng grupo, especially kami, hindi naman lahat kaya mag-hire ng medical director. Ang office ba meron bang medical director? Wala. Kayo sir, meron ba kayong medical director sa San Juan? Wala. Ikaw sir, patient care, meron? Ano, patient care ba? Alpha Medic, meron ba medical director? O meron. No? Kung meron, siya yung tatawag. Tatawagan niyo yun, no? Sir, pwede ba kaming mag-dispense ng gamot? Anong gamot ay i-dispense mo? Tatanungin niya, ano ba yung status ng pasyente mo? No? Especially kung halimbawa mataas nga ang high blood. O pagdating sa'yo, binibi mo, mataas ang high blood. Papainumin mo ng gamot. O pero ang tanong, mataas ang high blood niya o may high blood.
dumating sa'yo, pagdating sa scene, no? Taas ang BP, anong gagawin mo? BP mo, paupuin mo. O, sir, anong tanong doon? O, anong tanong natin? Anong gagawin mo? Ano yung una mong assessment? Anong tawag doon sa assessment mo? Nag-umpisa sa letter? P. Anong P? Kay tayo dito, no? Anong unang gagawin? Kapag may dumating na patient, mataas na ang BP, anong acronym yung gagamitin natin? Nasisimula sa letter? S. Anong tawag doon? Sample. Oh, nagsasample ba kayo? Letter P. Ano yung P doon? Testing ko na sir. Tinetesting. Tinetesting lang daw. Okay. Palusot. Sample. Bakit? Para malaman natin ano yung nag-trigger ng kanyang high blood. No? Kaya ang tanong, dumating nga. Hindi daw nakainom ng gamot. May iniinom siyang gamot. Paano yan? Papainumin niyo ba ng gamot o hindi? Pag may dala. Kung may dala, pwede tayong mag-guide or mag-assist. Pwede tayong mag-assist, ha? Hindi, bawal na uminom, bawal noon. Gamit niya yung dala niya yun. Hindi lang siya nakiinom. Pwede mo siya as medic, pwede mo siyang i-assist. Aliwanag, ha? No, paano mo sabihin meron po ako reseta eh? Problema, hindi po ako nakabili. Kaya tanong, abonohan mo? Okay. Kaya nagtanong ko, diba? So, nakita niya, medyo mahirap, diba? Lalo na pag mga-standby medic, no? Isa yung nagiging problema eh. No? Kadalasan sa mga nag-duty, no? Yung iba rito may nag-duty na wala pa maliban sa'yo, no? Sa inyo, ma'am, sa Oxfam, nag-duty pa kayo ng private? Oxfam, nag-duty po ba kayo ng private? Mga standby medic sa private? Opo. Yung may bayad o wala? Meron din. Sana, oo. Ay, iba wala. Oo. Pero meron ako kilala, meron. Okay. Okay, air temperature. No? Air temperature, higher temperature or humidity. Make the heart pumps more blood so your pulse rate may go up. Depende rin sa temperature. Di ba pag ganito, subukan nyo, mag-BP tayo. Di ba matataas ang temperature, ang ano natin yung BP. Kasi yung init, may singaw. No? Kaya medyo pagpasensahan nyo na po. No? Then body size. No. Sir, body size, maka-body size ka naman. No? Siyempre, pag mas mataba, people with obesity may have slightly higher heart rate. No? Pag mga matataba. No? Sino ba mga matataba dito? Sino mga matataba ba dito? Sino mga laki tiyan? Sino yung mga tiyan dito? No? Sino yung mga tiyan? May tiyan ka ba? Ako wala akong tiyan. Kayo ba? May tiyan kayo? Wala tiyan. Wala ko. Walang tiyan, di ba? Okay. Na nakaka-affect ang po dyan. Yung mga obese. No? Okay na tayo sa BP. May tanong pa po. May tanong sa BP. Wala na. Paano mag-check ng BP? Wala pa, no? Hindi pa tayo nag-check. Mamaya, papakita ko, may video tayo. May dala po ba kayo ng stethoscope? Ng, anong tawag doon? Sa pang-BP natin? Anong stethoscope? Stethoscope yung nasa tenga. O, yung pinang-BP, ang tawag? Sphygmometer. Huwag yung bilisan, ha? Mga, maglang yung bilisan. Ngayon mamaya, gagamit. Lahat po ba ilang po may dala? Taas ang kamay. Yun, very good, sir. Ba't iba wala? Asan yung iba? Oh, sana. May bago dito. Bago, may tarpon pa. May dali din pa. Sphygma. Bagong ilan, no? Sana all, may bago. Okay. Eh, bakit kailangan natin yan? Actually, kadalasan, di ba? Lalo na sa mga nag-duty po, no? Kadalasan na nag-duty po sa mga private, lalo na kapag shooting, no? Kadalasan ka, mga high blood yung iba. Yung iba dyan, ano? Walang tulog, no? Yung iba, mga pagod, mga puyag, no? Kaya matataas yan, kaya kailangan yung pag-duty kayo, no? Okay. Sa respiratory rate, no, balikan natin mamaya yung BP, ha, isa-isay natin. No? Your respiratory rate or your breathing rate is number of breath you take per minute. The normal respiratory rate for adults is 12 to 18 per minute. No, respiration rate under 12 or over 25 breaths per minute while resting may be a sign of underlying health condition. No? Ibig sabihin, pag sobrang taas, pwedeng meron siyang problema or pwedeng mababa.
Okay, dapat 12 to 25. No? Okay. How do I check my respiratory rate? Paano daw? No, you can check your respiratory rate by finding a quiet location to sit down and relax. Relax ka lang daw. Use your watch and counter how many breaths you take in 60 seconds. Nakaraan, di ba ginawa natin yan? Nagawa po ba? Hindi. Nagawa hindi? Okay, good. No? Ayun, mapot. What condition affect my respiratory rate? Ano daw yung mga condition na naka-apekto sa respiratory rate natin dyan? Health condition that can affect your respiratory rate include but are not limited to the following. No, number 1, asthma. No, kung may asthma, diba? Ano ba ang asthma sa Tagalog? Merong hika. No? Anxiety. No, ano yung anxiety? Ano sakit sa ulo? Anxiety, sakit sa ulo. Anxiety, anong anxiety? Yung medyo, ano yung anxiety? Ano ba anxiety nga pala? Ano? Depressed? Ano anxiety? Nervous? No? O parang hindi mapakali, di ba? Yung parang may panic attack, no? Yung sa'yo, halo-halo. Halo-halo, masarap ko sa tundo. Mixed wow, galing ng term niya. Mixed emotion. Ay, halo-halo, ganda. Okay. Pneumonia. No? Merong pneumonia. Ano ba yung pneumonia? May sakit sa baga. No? Okay. Then merong heart disease. So ibig sabihin pala, pag may sakit sa puso, pati yung respiratory rate, pwede maapektuhan. Yes. Siyempre. No? Yung lung disease, sakit din sa baga yun. No? Usually, kadalasan yun, yung may hilig mag Yossi, at yung may hilig mag vape. No? Yung mga nagbe-vape at yung mga nagbe-Yossi. No? Sabi nila, sir, yung vape naman na ano to safe naman, no daw. Hindi niyo ba alam ang vape kung saan gawa? Ha? Nicotine, tama. Pero ang tanong, ano bang hinalong chemical? Sinabi ba? Actually, mas maganda pa nga yung tabako o yung sigarilyo. Why? Kasi alam natin, ang nakahalo doon is natural, organic. No, sabi nga ni Mayor don't worry, don't panic. It's organic. Yeah? Pero ang vape, ano ang halo? Chemical. Ano ang masig? Wala. Kaya ako sabi ko kay Pilo yung anak ko, ano yung pangalan yan? Pangalan yung anak ko, gusto namin. Ayan. No? Sabi ko sa kanya, sige, vape pa. No, kasi minsan marami kami nadada ng pasyente. Nagbe-vape daw sila. Kaya sila may sakit, no? Hinahirapan. Sabi niya, hindi naman daw, magaling daw ang vape. Siyempre, yung mga nagtitinda, sasabihin, safe. No? Pero ang tanong nga, kung aalamin natin, kung ikaw, saan galing yung chemical? At bakit siya umuusok? Yeah, kung medyo, sabi nga kung ikaw yung medyo, ang utak mo mapang usisa, no? Mapang matsyag. Saan ginawa? Ang vape. Yeah. Baka mamaya ginawa sa acetone. Yeah. Ginagawa ng acetone para umusok. Sabi ba, lalo na yung mga mas okay pa nga yun yung nilalagay ng liquid noon. Mas pabor pa yung liquid noon, di ba? Yung nilalagay ng liquid. Tingnan, hindi na, di ba? Yung, 10,000, ano daw doon, yung pump. Redisposable lang, nalagay sa loob doon, bakit ang reso? Hayaan mo sila. Okay. Okay. Ayan, nakita nyo nga, nakalagay pa dyan, substance use disorder. Yung mga ginagamit ko natin mga substance. Then next, ano naman? Yan, break tayo sa blood pressure. Sa BP naman, no? Okay, blood pressure is the measurement of the pressure or force of blood against the walls of your arteries. Blood pressure is written as two numbers. Diba? Dalawa lagi. No? Ano yun? No,
Systolic pressure is the first number. It measures the pressure in your arteries when your heart beats and pushes blood out to your body. Yung aston, yung systolic, diba? Sinasabi natin, ano yung over, di ba? Meron tayo, no? 120 overacting. Kaya no? Then yung diastolic pressure, no? Is the second number. It measures the pressure in your arteries when your heart rests between beats. Healthy body pressure for an adult relaxed at rest is less than 120 over 80. 120 over 80 ha. Ayan, nakalagay ha. Okay ha. Hindi 120 over acting. No? Okay. Ayan na, makinig kayo. How do I check my blood pressure? Ayan. Pakinggan nyo ha. Tignan nyo mabuti. No? Paano mag-check? Mamaya, actual natin yan. Ready na kayo? Replay ko na ha. Ayaw. Ayan. Itampo eh. Ayan. Okay, ano yung BP niya? 120 over 80. Okay, kaya ang tanong, paano sir gamitin niya? Nakita ko lang sa video. No? Ito, sasample lang natin, nakatayo, hindi natin i-BP. Okay, sasabihin? So sabi mo bawal mag-BP na nakatayo. Papakita lang natin paano maglagay ng, ano, tawag doon. Sino nakakalam ng part? Sino meron speaker ng thermometer? Pwede nga nila? Ay, kung na yung bago, yung luma lang. Sino po yung ano? May mula sa group 1 muna. Group 1. Ayan. Sige. Volunteer galing sa group 1. Sige. Tara dito, tara dito. Malay nyo, mabay si Press, may bigay yan sa mga magsasample. Ba? Sige, may ano? Group 1, asa na po? Ate, dito, si Bulabog. Ito, sample. Sino ka? Paano nito? Sila Gabog. Okay, so sige, pa-check ka paano ka paglagay ng Tara dito. speak nanometer. Dito ka sa gitna ka. Sa gitna ka, nakakita. Hindi ka Sa-flex na doon. Hindi kayo matakot dyan. Sa-flex nga po. Sa-flex nga. Sa-flex. Example. Actually, ganyan dati katawan ko eh. Yan. Kaya lang. Anyari? Naging. Nag-recover. Asa na? Sample. Tara. Para nakita natin kung paano yung tama. Yung iba kasi minsan hindi alam paano ilagay. Tama mali? Tara dito, hindi kami Sabi nga nakita. natin na tama natin. No? Para natin matakot. O yung meron yun. Yung hindi sira. Hindi sira. Pero dito muna siya. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, nag-training pa kayo kung ayaw nyo ipakita. Kung ayaw nyo tagapin. Huwag na tayo mag-training. Tara, Diba? ano? Maglukuha na lang tayo. Tuloy na lang natin pag yung standard na yung tamang ginagawa natin. Diba? Katama nga natin eh. O kaya huwag kayong matakot kung itama yung ginagawa. No? Iaayos na natin eh. Para kung hindi lang sa mapakalan o para sa mapakalan to ng mga tao sa lahat ng meeting. Dito sa gitna! Taas! Ano? Dito na, tamang-tama oh. Ito, kasi tama eh. Sa-flex pa rin, sa-flex. Eh! Malaki yung dati rin Sige, sige. Yes. Hindi, ganyan mo ganyan.
Okay na yan. Eh, paano yung position So, ng paano mag-check? Parang makita lang natin, no? Para next time, alam nyo kung paano maglagay, di ba? Hindi mamaya mo na, sige, pakita nyo muna paano maglagay lang. Natama nga natin. Nakita nyo, may vlog pa tayo. Okay kayo. Ayun. Saan ka natutong mag-BP? Sa amin din. Okay, tama to. No, kaya lang, papansinin nyo na medyo saan? Taas mo na, konti. Konti lang. Dati bagay yung design kasi medyo malaki yung Tapos tama yung ginawa niya, pinasok niya yung 2 fingers, dapat medyo maluwag. No? Kasi pag sobrang sikip, no, masakit, mahirapan. No? At the same time, at least dapat mas madali natin ma-access yung ano. Yung, ang tawag natin dito? Rick, yan, ano? Pulse. Okay? Nagamitin niya ng dalawang daliri. Bakit dalawa? Hindi pwede to. Pwede ba to? Hindi, bakit? Kasi may pulso yung thumb natin. Hawakan nyo dito, dinidiinan, di ba? Mapapansin mo, mararamdaman mo, meron siyang hanapin mo muna, bago mo siya i-press, hanapin mo muna yung ano, yung pulso. Kasi baka mamaya, pinress mo na, pinomba mo na, hindi mo muna hinanap kung nasa yung pulso niya. Ha? Hanapan mo, then, ito ang tawag natin dito. Okay, anong tawag natin dito? Ito yung ano? Anong tawag natin dito? Gauge, di ba? Ano? Pressure gauge. No? Ano tawag? Ha? Ano? Aneroid daw. Mamaya may papakita tayong picture. Ito ang tawag, ano? Pump? Valve pump. No? Ito yung valve. Bakit siya parang valve? Kasi kita nyo? Then ito yung ano? Air release. Usually, pag nag-air release tayo, minsan napapansin yung iba nag-release. Ganun. Bakit kailangan yung laruin? Tama ba kailangan ba laruin? Hindi na. Isa lang. Once lang. Pag nakita mo nang bumaba, gumalaw na yung needle, bitawan mo na. Hindi mo na siya kailangan. Yung bakas napapansin ko ginaganon. No? Hindi tama yung nilalaro. Pag nilaro mo nga yun, talagang gaganon yun. Siyempre. Kasi bakit maglalaro ganun eh? Hindi, ini-stop mo yung hangin eh, di ba? Dapat, pagka wala mo ganun, di ba, mahigpit siya. Pakawalan mo lang siya ng konti. No? Konti lang, huwag naman yung pinigla mo, hindi mo mabasa yun. Yung tama lang, no? Kita mo. Kaya kailangan pag-aralan mo, controlin muna yung controller bago ka mag-check ng BP. Kasi minsan, may time to maskip. Minsan meron pang BP na hindi mo makontrol yung controller niya. No? Then, ito yung kanyang ano? Ang visor. Ang tao dito? Pag-BP. Ito yung diaphragm. Diba? Ito yung lumolobo. Diba? Dapat ito, itong kaya dito sa tagal na yung muscle. Diba? Dapat nandito. Diba? Hindi nandito, hindi nasa likod. Diba? Baka mamaya kasi minsan may nakita ko nag-BP nandito. Tama ba yung mali? So, dapat pag nag-BP, dito, gitna. Okay, hindi naman po maling magkamali. No, ako sa totoo lang po ako, nung unang BP ko, nagkamali ako eh. No, naka-standby, di pa ako nahihiyang sabihin sa inyo nun. O dahil doon, natuto ko mag-aral. No, nag-BP ako noon, unang BP ko noon, naka-standby kami sa Marikina. No, sa Marikina yun. No? Tata ako, sabi ko, ba't di umiiyak? Ngayon pala, yung binibp ko, sobrang higpit na. Hindi kasi ako marunong dahil hindi naman ako dati medic eh. No, medic, nag-duty kami medic, pero hindi kami medic, bumbero kami. Anong alam mo sa pag-BBP? Di ba? Ang alam ko, paghawak ng muscle. Eh, nung time na yun, may ambulansya kami. Yung brigada namin, may ambulansya, kailangan ng medic. Sabi ko, sige nga, patry na mag-BP. Vice President pa ako nun. Pero ako nahiya. Dahil doon, natuto ko paano mag-BP. Sabi nga, hindi naman masama tumanggap ng pagkakamali. Pero yung pagkakamali dapat huwag nga ulitin. Okay? O, paano? Yung actual, sino pwede mag-demo sa harap? Sa upuan daw. Sa upuan, yung mag-BP nakaupo at yung
mag-BBP nakatayo at yung i-BBP nakaupo. O si Sai na lang din kung upuan. O, sino gusto Ikaw yung sa grupo mo. Kuha ka sa grupo Volunteer, mo. volunteer. Group 1. Ayan, yan. Sali, taka-take note ha, walang po magbibiro. May nakita po ako sa Facebook o sa YouTube yata yun. Nagbiro po sa leeg, BBP. Mamamatay po yung pasyente na yun o yung kalaro nyo o kung ano man yun. Ha? Pero pwedeng mga gano yun. Masupukitons para mo sinakal yun. Di ba? Pangpuan. Baliktad, side ka. Side ka para paano. Pag sa camera, side ka yan. Ang makita ka direct. Palagay ka kayo ni direct. Dapat kayo sining blockings. Pahinga nga, tingnan nyo, ang tama ha. Lahat kayo mamaya, lahat po ba may pang-BP? Sino wala po pang-BP? Bumuli kayo, ha? Paano kayo, kung naka-duty kayo, kaya may lumapit sa'yo, alam na medic kayo. Diba? Paano pa? BP nga po, no? Paano ka mag-BP kung wala ka pang-BP? Kita nyo, ang bait ng panahon, no? Maaraw na, di ba? Pinakinggan nyo ating panalangin, no? Pinakinggan yung panalangin. Dalangin ni Sai. Puro po. Bait ni Sai. Kumain ka bang upo? Sige, mga hindi makita sa likod, pwede naman kayong tumayo. Pwede nyo rin yung video. Yung malabo yung mata. Yung balik. Di ba sa mga di makakita, pwede nyo pong ipakita. Pwede nyo pong tayo. Dapat sa dito yun. Ay. Basta pagsisay sa dito. Susunod sa pangalaman. Okay, pag usually pabibig tayo, ito, huwag nyo papakita sa patient ha. Huwag nyo papakita to sa patient ha. Bakit? Kasi baka mamaya magpanik yan pag nakita niya yung baby niya. Kaya kailangan ikaw lang. No? Kaya aralin nyo muna yung pitch nyo. Hawak mo, 1. Usually, pwede tayo 180 to 200. Then, dahan-dahan yung release. Lagyan nyo ng konti release. Ayan. Gusto lang.
Andun sa Mrs. Sino may BP? Sino? Ilan ang meron? Sino meron? Para magano tayo? Sige, sino po yung may mga pang-BP? Sa group Pakilabas po. 1. Sa group 1 ilan? Sa group 1. Sa group 1 ilan? Iba'y group 1 lang muna natin, sir. Hindi, sabay-sabay na para hindi sayang. Hindi na lang natin, panonoorin natin. Okay, sige. Sige, sino sa group 1 ang meron? Hindi, para may Palitan. designated sila na, sir. May designated silang partners. Group 1, find your partner. Sige. Group 1 po, pakihanap yung mga Medyo ano partner. na tayo? Body Scattered system na po. tayo, scattered. Para medyo... Sige, pwede naman din mga position yung iba. Wala ako, wala. Okay. Scattered muna tayo. Scattered tayo, hindi scatter ha. Sige, 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 sige. Usap natin sa usap natin. Sige, tingnan natin kung tama yung magiging result nyo. Sige nga, isa-isay natin ha. Sige, pwesto na. Group 1, Group 2, assemble your group. Assemble your group. Tapos pakihanap yung mga partners po. Ayan, pwede tayo partner by partner. Maracus. Uy, sana all. Magsama-sama po yung may groups, team leaders, pakiasikaso po. TL. May group team, Yung walang TL. group 1, group 2, group 3, tsaka group 4. Yung assistant leader na lang. So yung dalawa, itong dalawang bagong habol, pasok ko na lang sa ibang grupo. Sino yung dalawang bago? Di ba? Sino yung dulo? Ah, sige. Ha? Ah, sige. Sige po. Pakiko kung ano, yung mag-BP, pakiko na mag-puan. Kung mag-puan yung mag-BP. Guys, group 4. Group 4 po dito sa may harap. Okay, group 4. Group 3, nasan po group 3? Andyan group 3. Okay, group 2, asan? Sige, bibigyan ko kayo ng 15 minutes para ma-check lang BP per group. Sige. Seat work. Group number tayo, group work. Sa'yo lang, bilisan mo dyan. Sige, sa'yo. Okay. Balik pare, alalayan natin yung mga group check natin. Sige, sir. Sige, ikutan namin kayo ha. Sa Jarvis sa leg.